Pag-usapan niya natin ang hilaw na sinaing or nasunog na sinaing. Alam niyo kung bakit, di ba? Doon sa debate sa Senado, sinisigaw-sigaw pa doon ni Marcoleta, Senator Marcoleta. Senator, magandang umaga po. Sabi mo, hilaw eh. Hilaw na sinaing. Bakit pinipilit na hilaw? Hilaw daw yung impeachment. Hilaw daw yung kaso. Para daw sinaing. May banggit pa siya na kung ano-anong lingwahe, kung ano-anong lugar. Diba? Ang daming lingwahe, Visayas, Central Luzon, Bicol, kung ano. Pero sa Tagalog, hilaw na sinaing. Yan. Kinukumpara niya ang ginawa ng Kongreso, hilaw daw yung kaso laban kay Sara Duterte. Ayan ang sinasabi niya. Ako naman, kaya ako sinabing hilaw at saka sunog na sinaing. Ako naman, pwede kong sabihin, biro'y totoo, Mr. Senator, kaibigan mo naman ako at kaibigan kita. Hindi kaya nasunog naman ang sinaing mo sa Kongreso nung ikaw ay congressman pa, lalo na dito sa katatapos na 19th Congress. Alam mo bakit? Kasi sinunog ka ni Speaker at ng mga kasamahan mong congressman doon sa mga public hearing, hindi ka pinaporma. At hindi lang yon, sinabihan ka pa na hindi ka member ng mga komite. Hindi ka na vice chairman, hindi ka member. Ang daming posisyon na inalis sa'yo. Dahil ang tingin sa'yo ng mga congressman na majority ay hindi ka nila kasama. Kaya sinunog ka sa mga komite na huwag kang mag-participate sa mga public hearing at saka pagboto sa hearing kung ano bang gagawin ng komite kasi nga hindi ka member dahil tinanggal ka. So yun naman ang aking description. Sinunog ka sa mga committee hearing, sinunog ka ng Kongreso, kaya galit ka sa Kongreso. Ngayon, dahil senador ka na. Yung bang pagpunta mo sa Senado at naging senador ka ng Republika ng Pilipinas, hindi ka lang maka-Duterte, kung hindi, meron ka ba talagang samaan ng loob sa kapwa mo congressman ng panahong yon? Dahil sinunog ka sa komite, sinunog ka ng mga kongresista, hinubaran ka, tinanggal ka sa anumang posisyon sa Kongreso. Ay doon, kung di ako nakakamali, naging member ka pa ng commission and appointment eh. Naging vice chairman ka pa ng mga committee dyan. Hindi ka nga naging chairman, kung di ako nakakamali, pero member ka ng maraming committee. Sa Quadcom committee, member ka ron. Sa appropriation, alam ko sa Blue Ribbon, member ka rin eh, pero lahat nawala yun. So yun ho yung dahilan kung bakit ko sinasabi na ang topic natin, hilaw na sinaing or sinunog na sinaing. So sinunog na sinaing si Marcoleta sa 19th Congress. Kaya ngayon, kanyang pinagsisigawan, hilaw na sinaing ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ayun. O, alam mo na ngayon kung anong ibig sabihin. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo. Sa ebidensya ba nakatingin? Sa ruling ba ng Supreme Court nakatingin si Marcoleta? O dun sa nasunog siya sa Kongreso, kaya ang turing niya, hilaw ang kaso at kanyang nirerespeto ang Korte Suprema. Yung ba yun? Nagtatanong lang, any comment, reaksyon? Malaya po kayo. Ayan, ha? Yan yun eh. Yan ang buhay ni Senador Marcoleta at dating congressman ng 3 term sa Kongreso. Yung 2 term niya sa Kongreso, okay pa siya eh. Hindi siya sunog sa Kongreso eh. Malayang-malayang nagagawa niya dahil kaalyado pa siya. Pero nung gumalaw-galaw na siya na parang anti-Marcos, pro-Duterte na, doon dahan-dahan siyang sinunog ng kapwa congressman hanggang sa hinubaran at tinanggal ang lahat ng komite, membership at iba pa. Yun. May idea kayo kung sino siya. Easy lang po ito. Yan naman ay background sa isang public official. Hindi naman makakawala ang mga record na naglulumiyad. Yan kasi ang nangyari. Diba? Ayaw ko na ipakita yung mga video kung paano siya sinunog ng mga congressman kasi masyado nang masakit yun. Grabe ho. Biro pa nga nag-congressman nagsabi niya, ba't ka nandito? Ba't ka nakikialam? Hindi ka naman member. Ginanon pa siya. You are not allowed. Hindi ka nire-recognize ng chairman. Ginanon pa siya eh. Ang lupit, no? Yan. Kaya pwedeng may galit, may paghihigante, kaya ang tingin niya sa kasong hawak at dumaan sa Kongreso,
Kahit alam niya na may karapatan, exclusive power ng Kongreso ang impeachment, isinisigaw niya sa plenaryo ng Senado dahil senador na siya, hilaw na sinaing ang comparison niya sa ginawa ng mga kapwa-abogado niya sa Kongreso. Ayan, para malinaw lang. Okay? Any comment? Sige lang. So eto po palang si Marcoleta ay naghihigante sa nangyari sa kanya doon sa Kongreso. Pero 'di ba hindi po 'yun tama yung kanyang kung matatawag yan na paghihigante, dahil nga po etong si Marcoleta doon pa lang po sa Kongreso nakikitaan na natin ng pagiging solid Duterte protector. 'Di ba? Pinagtatanggol niya si Sara doon sa sa hearing na kung saan ay pag-uusapan sana etong patungkol sa budget ni Sara na hindi maipaliwanag, yung mga Mary Grace Piatos, Juan Miguel Uishi, si Suka Asim, etong sila Chippy McDonald, Kokoy Villamin, di ba? Pinipigilan na kagad ni Marcoleta yan. So ano pa nga ba aasahan natin pagdating ng Senado? So yun nga po ang kanyang ginawa, di ba? Siya ang kauna-unahang pasa ng motion to dismiss agad-agad, di ba? Kahit na ang atin pong Senado ay nag-convene na bilang impeachment court, talagang nasunod ang kagustuhan ng mga pro Duterte. So etong si Marcoleta, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sinabi niya hindi siya Duterte, hindi siya Duterte Black, wala siyang kinakaaniba na grupo, pero 'di ba yung kanyang ginagawa ay pabor kay Digong. Ano lang 'yon, pabalat bunga lang na kunwari, hindi ako Duterte Black, pero yung kanyang ginawa at yung kanyang mga gagawin pa in the future, tingin ko ay puro pabor kay Digong at kay Sara. Kaya nga po etong impeachment trial ay talagang napunta sa archive. Actually meron akong nakitang isang balita, hindi ko matandaan kung sino senador na nagsabi. Win Gatchalian ba yun? Ang sabi, 5 boto lang daw po ng senador ay pwede na daw pong hanguin sa kumbaga buksan mula sa pagkaka-archive etong impeachment trial ni Sara Duterte. Sana nga'y totoo yun. Kung totoo 5 boto lang ng senador ang kailangan para ito ay maiangat at mapag-usapan muli. Kung sakali na ang magiging desisyon po ng Korte Suprema ay ma-reverse at sabihin na tama lamang ang naging aksyon ng Kongreso dito sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Ang dami pong naglalabasan ng mga, syempre, mga constitutionalists, yung mga dating maestrado ng Korte Suprema, lahat sila nagsasabi na tama lamang ang ginawa ng Kongreso. Hindi labag sa batas yung merong 4 na impeachment complaint sa loob ng isang araw. Pwede daw multiple. Nakita natin yan, natin yan. Kaya Richard Heydaria, nung kinakausap niya si Ascuna, yan ang sinabi. So alam niyo po, masalimuot, magulo, talagang maraming nagtatalo-talo dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, pero isa lang naman po ang gusto ng mga Pilipino na mapatunayan, nagnakaw ba o hindi si Sara Duterte. Sunod na ating pag-usapan ito naman. Kung gusto po talaga ni Sara Duterteng ipaliwanag kung tama ba o mali o tama ang kanyang paggamit ng pera sa Office of the Vice President at lahat ng allegation, lahat ng nakapaloob sa 7 article of impeachment, di kanyang ipaliwanag ito sa ngayon. Di ba? Pwede niyang ipaliwanag. Punta siya ng punta sa buong mundo, ikot ng ikot siya, may mga rally siyang pinupuntahan. Dito malaya naman siya magpatawag ng press conference. Bakit hindi niya dyan masagot ng detalyado ang 7 article of impeachment? Kasi nawala na yung trial pansamantala. So para maipagtanggol niya sa kanyang sarili, para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan dito sa mga aligasyon na ito at bintang na ito, malaya siyang ipaliwanag yan sa maraming venue at maraming pamamaraan. Bakit hindi niya ginagawa? Sa halip ang kanya sinasabi sa mga rally sa abroad puro paninira. Ba't hindi niya pinaliwanag saan niya ginamit
ang 612 million pesos confidential at intelligence fund. Bakit siya na di umano'y namigay ng 50,000 pesos sa loob ng 9 na buwan sa mga opisyalis ng DepEd? Saan napunta yung mga winidrang pera 2 beses na 125 million sa land bank ng gobyerno na withdraw ng cash? Saan napunta yun? Bakit naubos ng 11 days ang 125 million? Pasko pa naman yun, December 20 hanggang December 31 ng 2022. Yun ang dapat ipaliwanag. Bakit naubos? Ngayon, kung kumpletong dokumento at walang problema, ay madaling ipaliwanag yan ni Sara. Pero bakit hindi ginagawa? Gusto mo palang humarap sa trial, nawala na yung trial, nawala na yung kaso, naka-archive na, ay di ngayon ang tamang panahon. Marap ka sa media, national television, sa maraming mga social media, ipaliwanag mo ang detalye ng lahat ng may kaugnayan doon sa article of impeachment na ibinibintang sa iyo ng Kongreso at ng mga komplainant. Iyan ang tamang panahon. Sagutin mo. Ngayon, kung hindi mo ipapaliwanag at hindi mo sinasagot, magpapatuloy ang pagdududa na baka guilty ka. Magpapatuloy ang pagdududa na baka nga mayroong something, mayroong maling ginawa. Hindi mawawala sa isipan ng tao yun. Kaya again, walang personalan issue lang. Sara Duterte, kung gusto mong linisin ang pangalan mo, ito na yung tamang panahon. Ihayag mo ang iyong ebidensya at pagpahayag ng malinaw laban doon sa mga kasong na-archive na. Di ba? Yan ang tamang pagkakataon. Pagpapakita po ng kawalang interes ni Sara Duterte na magpaliwanag, ipaliwanag ang kanyang side patungkol po dito sa mga articles of impeachment ay pagpapatunay lamang na nagmana siya sa kanyang ama. Nagmana siya sa kanyang ama. Alam niyo po kung ano yung pinagmanahan niya? Yung wala siyang pakialam sa mga Pilipino. Wala siyang pakialam sa mga nagluklok sa kanila. Yan po si Digong. Ganyan din si Sara Duterte. Like father, like daughter. 'Di ba? Kasi nakita naman natin nung mga nakaraang panahon, 'di ba? Sabi nga ni Digong, kaya ayaw niyang ipahinto ang isabong dahil ito daw po ay malaki ang maitutulong o malaki ang naitutulong sa gobyerno para sa mga panggastos noong panahon ng COVID. Oh, 'di ba? Kahit na meron na pong mga nawawala, nagugurgur. Oh, ano ba ang dahilan ni Digong? Kailangan natin ng isabong, kailangan ng kwarta. Importante kay Digong ay kwarta. Oh, doon sa Pogo, sabi niya malinis ang Pogo, wala siyang pakialam kahit na napakaraming naperwisyong Pilipino dahil sa Pogo. Merong mga nabigyan ng trabaho pero mas malaki ang naging perwisyo nito hanggang sa umantong pa nga na nagkaroon tayo ng mayor na Chekwa. 'Di ba? Kita nyo, mayor na Chekwa sa Bamban Tarlac. Dahil yan sa kapabayaan ni Digong. O ngayon naman, punta naman tayo dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Alam nyo kung wala talaga tong tinatago, matagal na tong sumagot doon sa Kongreso, hindi naaabot ng impeachment trial. Kaya naman umabot ng impeachment dahil po doon sa mga pagtatanong ng mga kongresista ayaw niyang sumagot. 'Di ba? Kung sino-sino ang kanyang binabanatan doon, kung sino-sino ang kanyang dinadamay. Para siyang puset na nagbubuga ng maitim na tinta kapag nasusukol. 'Di ba? Kaya alam niyo po, etong pag-iwas ni Sara Duterte para maipaliwanag ang kanyang side dito sa nangyaring nakawan sa DepEd. 'Di ba? Talaga pong talagang hindi na yan sasagot kasi nga po lahat ng inaakusa sa kanya ay totoo. Dahil kung yan naman ay confident, ang Duterte Black ay confident na si Sara Duterte maa-acquit dahil sa impeachment trial, hindi nila i-archive yan. Matatapang pa yan na ituloy ang impeachment trial at ipamukha sa atin na si Sara Duterte ay inosente. Ganun pa gagawin yan.
ipapamukha pa sa atin, ipagyayabang pa, sige, tuloy natin ang impeachment trial, I want bloodbath. Ibigay natin, yan ang gusto nila, sige, impeachment tayo, wala naman ako kasalanan eh. Pero hindi, di ba? It's the other way around. Sabi niya gusto niya ng bloodbath pero nagpetisyon sa Supreme Court. Di ba, habeas corpus. Petitioner si Sara. Tapos sumunod yung mga abogado. Petition na naman. Di ba kasi nga po, mabubuksan ng Pandora's box ng mga Duterte. Kapag po nagsimula ang impeachment trial, malalaman ng mga Pilipino kung gaano kanotoryo sa pagnanakaw ang isang Duterte. Anak pa lang yan. What more pa kaya yung ama? Confidential funds ng tatay niya noong ito ay presidente, saan napunta? Doon sa sa kanilang syudad, doon sa Mindanao, Davao City, meron ding confidential funds, billion din ang inuubos. Kung nagawa nga nila sa DepEd, nagawa sa national budget, nagawa nila na manipulahin ang budget ng isang national na ahensya, Department of Education, yun pa kaya syudad ang hindi nila magawang manipulahin. Diba? Kaya po etong impeachment na ito, hindi po talaga nila ito hahayaang makalusot. At talagang babrasuhin ito ng mga kaalyado ni Digong dahil nga po baka marami po ang madadamay, marami ang masisira at marami po ang makakaladkad na mga pangalan dito po sa nangyaring pagnanakaw sa DepEd budget, 'di ba? Intelligence funds at confidential funds. So, yan po yung katotohanan niyan. Kaya hindi po magpapaliwanag, hindi nagpapaliwanag at never magpapaliwanag ang isang Sara Duterte dahil lahat po ng binibintang sa kanya ay totoo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. I hope ang mga tropa pips natin na mga OFW dyan sa Hong Kong, sa lahat ng dako ng mundo. Ngayon ay Sunday. Sana kayo'y nakapag-chillax, kayo'y nakapag-relax at kayo po ay nasa mabuting kalagayan at wag po kayo magpapabaya sa inyong mga sarili. Tama lang, may trabaho, pahinga, isang araw na pahinga, laban ulit bukas, 'di ba? Pero yan po ang buhay, wag tayong susuko at lagi nating isipin ang atin pong Panginoon na hindi tayo pababayaan at meron pong gobyerno na ginagabayan ng ating Panginoon dito sa lupa at yan po ang gobyerno ni PBBM, hindi tayo pinapabayaan. So, yun lamang po, bye-bye!